بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Masya Allah. So, di palang tao natin. Alhamdulillah, nag-umpisa na po ang ating programa na Ramadan, buwan ng Quran at gabay sa sangkatauhan. So ngayon, tulad ng ating nakasanayan, mag-uumpisa ang ating programa sa pamamagitan ng pagbabasa ng Qiraatul Quran ng isang ustad natin, walang iba kundi si Mubarak Asdi. Falyatafaddal bil yadatil madhkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, narinig natin ang isang basa ng ating ustad, Hafiz Mabruk Mubarak Asdi. Alhamdulillah. Ang binasa niya ay tungkol sa ayat patungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So ngayon, hindi na tayo papahaba. Andito ang ating isang guest speaker na si Al-Ustad
Muhammad Khalid. At ang kanyang topic ay patungkol sa mga kahalagahan, mga batas ng pagsasala. So, inshallah, ngayon pakinggan natin siya at mag-focus tayong makinig, pag-aral, saliksik ng kaalaman sa reliyong Islam. Bismillah, al-Ustad, falyatafaddal bi qiyadatil madhkura. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa sala. Kahalagahan ng sala at ang kaalaman sa sala. Pag sinabi yung sala sa luwa, linguistically means ito ay tinatawag na dua. Ito ay panalangin. Istilahan, technically, ito ay ang pagsasalita at pagsasagawa na kung saan ito ay especially lamang na ginagawa sa loob ng sala, tulad ng takbir, pagkiyam, pagruko, hanggang sa pagsalam. So ano ba ang kailangan natin malaman sa sala? Karamihan sa atin nagsasala pero hindi niya alam ano ba yung kaimportante ng sala at ano ba yung kailangan sa sala. Hindi yung nag-abdas ka lang, nag-ablusyon ka lang, sabi mo ito na yung sala. So ano ba yung mga shurut, condition ng sala bago ka ba man mag-umpisa? Kailangan ikaw ay isang Muslim, Islam, na isuko mo ang iyong sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi tulad ng mga Christian, ang Christian kahit magsala sila, hindi tatanggapin ang kanilang sala dahil wala sila dito sa, wala sila o hindi sila kabiling dito sa mga babanggitin natin condition. Unang-una, dapat ikaw ay isang Muslim. Pangalawa, dapat ikaw ay meron ng pananaw. Kaya, ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya muna yung mga iniutos niya sa mga kabataan mula 7 years hanggang 10 ang pagsasalaan ng pag umabot na sila sa tamang edad ay sila ay obligado ng magsala at alam na nila kung anong tinatawag ng sala. At tumayiz, kailangan pangatlo ay kabilang dito yung taong alam niya na kung ano yung tama at mali. Raf'ul hadath wa izalat an-najasa. Yung kailangan ay matanggal mo sa iyong sarili yung marumi. Mayroong malaki at saka yung maliit na tinatawag nating najasa. So kapag ikaw ay umihi, umutot, o pumunta sa CR, so kailangan mong mag-ablution bago ka magsala. So may mga asawa, kailangan nilang maligo bago magsagawa ng alubo. Kabilang dito ang tinatawag na sitrul aura. Siyempre, yung pagtakpat, pag-cover mo sa aurat mo, lalo na yung mga kababaihan. Tandaan niyo yung mga kababaihan, huwag na huwag kayong magsasala na ikita ang inyong mga paa. Okay? Sikapin nyo na natatakpan yan kapag kayo ay nagsasala. Ganun din sa mga kalalakihan, kapag kayo ay nagsasala, kailangan hindi nakikita ang inyong mga tuhod. At meron din minsan sa mga kalalakihan na nagsasala pupunta sa masjid na nakapantalon. Tapos, nakikita pag ruko niya o kaya sujud, nakikita na yung kalahating puwit niya. So, batal na yun. Wala na yung
sala mo. Sabihin, mag-ablution ka ulit at isagawa mo ulit yung sala mo. Kabilang dito, sa syurut ng sambayan ay yung pagpasok ng waktu. Tandaan niyo ito kasi mamaya magtatanong, ako mismo mabibigay ako ng prize sa mga kasagot ng bayan. So kabilang dito yung dukhulul waqt, yung pagpasok ng waktu. Hindi ka pwedeng magsala ng duhur na hindi pa dumating ang duhur. Ganon din ang asar, ganon din ang maghrib at isya at ang subah. Salatul fajr. Ating nabanggit ang tinatawag na shurut conditions ng sala. So tayo naman ay tutungo sa tinatawag na arkanus sala. Ang elemento ng sambayang. Ito kapag nawala ito, sira na yung sambayang mo. Unang-una rito, kailangan natin ng intention. Yung takbiratul ihram, al-qiyam, yung pagtindig. Qiraatul Fatiha. Pag mawala ito, ibig sabihin wala, hindi tatanggapin ng ating sala. Fi kulli rak'ah, sa bawat rak'ah na tayo nagsasala ay dapat binabasa natin ang suratul Fatiha. Sa mga kalakihan, kapag meron tayong imam, gabi sa babae, yung Fatiha, mayroong mga sa mga ulama natin, ang sabi ng yung suratul Fatiha, yung Fatiha ng imam ay Fatiha na rin ng mga mamang. Subalit, mas mainam na mayroong pang sariling pagbasa ng suratul Fatiha. So, kabilang dito yung ruku. Then, pagtindig mo pagkatapos ng ruku, yung sujud, yung 2 beses, at saka yung pagiging pinatumaan na ibig sabihin, pagiging kalmado mo sa pagsasala. So, hindi pwede yung ang bilis-bilis mo magsala, hindi tatanggapin yun. Lalo na sa kababaihan, mayroong nagluluto, pagka Allahu Akbar, biglang naisip niyang niluluto niya. So, sikapin natin kapag itinitid natin ang ating sala, ay wala tayong ibang naisip, hindi bang lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala, mag-focus tayo sa ating sala. Kaya ang julus bayna sajdatayn, yung pag-upo pagkatapos ng 2 sujud, ay yung tasyahud sa akhir, at saka yung pagsalam ng una, at saka yung taltib bayna al-arkan, at saka yung pagsasala ng in order. So, bawal yung tumayo ka, direct nagsujud ka. So, meron kong dadang ka sa ruku'. So, tandaan natin yung mga ating mga nabanggit. So, dumako naman tayo sa kaimportantihan ng sala. Tandaan natin, فإن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. Tunay na ang salah hiya أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. Tunay na ang salah siya yung pinaka higit napakalaking kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na dyan sa tinatawag na Arkanul Islam. Sino nakamemoras dito ng Arkanul Islam? Wala? Wala? So yung may alam, i-review mo yun. Para mamaya may tanong, maganda yung pamimigay nila rito. 3 lalaki, 3 babae. So may mga Diyos pala dito. Okay. So, فإن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي صلة بين العبد وربه. Tandaan natin ang kaimportantiyan ng salat. Ang salat na ito, ang itong salat, sambayan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay connection ng isang alipin sa kanyang Panginoon. Connection ng alipin sa kanyang Panginoon. Tandaan na, ang sala ay connection ng alipin sa kanyang Panginoon, Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan kaya po tayo pagkatapos ng shahadatain, di ba? Kabilang sa arkan, elemento ng Islam, yung tinatawag natin 5 pillars of Islam, unang-una
ang shahadatayn. Ang pagsasaksi na walang tunay na Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagsasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo talipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, pagkatapos nun ay itong sala ay isa sa pinakamabigat na kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat isabuhay ng isang alipin ni Allah na siya ay sumaksi na walang tunay na Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. وهي أول ما فرض من العباد إتمكينا قونا na inubliga sa alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itong salat. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. At ito ang pinakakauna-unahang itatanong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin sa kabilang buhay. Hindi itatanong sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, o alipin ko, naging teacher ka ba? Naging doktor ka ba? Naging attorney ka ba? Naging engineer ka ba? Ang itatanong sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, iningatan mo ba ang iyong salat? Hindi itatanong sa iyo ang lahat ng patungkol sa mga mundong bagay na kung saan ang karamihan sa atin ay inuubos nila ang kanilang oras lakas patungkol sa mga mundong bagay na kung saan hindi naman sa kanila itatanong sa kabilang buhay at wala itong magiging benepisyo pagdating nila sa kabilang buhay. وقد عظم الله شأن الصلاة في كتابه وعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. So, dahil sa kahalagahan ng sala, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran at sa hadith ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان السلف الصالح أشد الناس محافظة عليها. Yung mga salaf salih, ang mga sahabatul kiram ajma'in, mga companions, pag sinabing sahaba, it refers to the companions of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Wa aqimus salata wa atuz zakah. So maraming nabanggit na ganyan yung form, yung pagkabanggit sa banal na Quran text, nas sa Quran, ayat sa Quran, wa aqimus salat wa atuz zakah, itindig ninyo ang inyong pagdarasal kay Allah subhanahu wa ta'ala at magbigay kayo ng zakat. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ganito kaimportante ang salat, pagsamba, pagdarasal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang binanggit ni Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inimpasis ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang prayer, ang salat ay siya ay nagbabawal. Tanha, nagbabawal sa alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay kanyang pinapaiwas sa lahat ng masamang gawain at mahalay na gawain. Ibig sabihin, kapag meron kayong nakitang nagdarasal, masama ang ugali, masama manalita, ibig sabihin, hindi kompleto ang kanyang pagdarasal. Hindi totoo ang kanyang pagdarasal. Dahil ang tunay na tao na mayroong pagdarasal, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat napipigilan niya ang kanyang sarili sa lahat ng masamang gawain na mayroong kasalanan. May resultang kasalanan. Ganito, importante ang sala. Tandaan natin, lahat ng gawain na masama na mayroong kaakibat na kasalanan, dapat iwasan ng isang taong nagtataguyod ng sala. Ano yung sala na sinabi natin kanina? Ang kaimportante ng sala, ito ay koneksyon ng alipin sa kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na nagtagumpay sila yaong sumagpalataya, naniwala, na kung saan sa kanilang mga sala, sa kanilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagdarasal, ay nasa kanila yung tinatawag na khusyu'. Ano yung khusyu'? Ibig sabihin, pagtakbir mo, Allahu Akbar. So, doon pa lang sa takbir mo, ay naramdaman mo na yung tinatawag na khusyu', pagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Focus doon sa iyong sala.
Hindi yung nagtakbir ka Allahu Akbar pero pinasukan ka pa rin ng mga makamundong bagay. So hindi yung salat. So tandaan natin, tinaas mo ang iyong kamay, sinurinder mo ang lahat. Then binasa mo ang pangalan ni Allah, Allahu Akbar, ang Allah ang higit na pinaka dakila. Ibig sabihin, wala nang ibang dakila sa daigdig nito maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mag-focus ka sa kanya sapagkat ito ay connection mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, فهذه الآية تدل على أن الصلاة سبب الفلاح وأن إضاعتها سبب الخسران. Sa mga ayat na ito na nabanggit, tandaan natin, ito ay nangangahulugan lamang na ang tunay na ang sala ay ito ay dahilan upang ikaw ay magtagumpay. Upang ikaw ay magtagumpay. Tandaan natin ha, tunay na ang sala, nandito ang pagtatagumpay. Wa anna idaa'ataha sababul khusran, at tunay kapag niwala mo ang sala, sinira mo ang iyong sarili. Kapag tinanggal o niwala ng alipin ni Allah subhanahu ang kanyang sala, tunay na kanyang niwala, ibig sabihin, sinayang ang kanyang buhay o sinira niya ang kanyang sarili. So ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binanggit niya sa kanyang hadith, Bunya al-Islam ala khams. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. Itinayo ang Islam sa lima. Sabihin, lima ang haligi. Unang haligi, shahadatain. Tandaan natin na, shahadatain. Pagsasaksi ay nawalang tunay na Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pagsasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo. Okay? Pangalawa, wa iqamis salat, ito yung pagtindig sa ating pagdarasal. Ito yung pangalawa. Ha? Pagtindig sa ating mga pagdarasal. Pangatlo ay itail zaka, ang pagbibigay ng zaka. Para ito sa may kakayanan, hindi para sa may mga utang. Okay? Sa may kakayanan. At sino ba bibigyan? Yung mga mahirap. So, okay. Ilatagan din natin yung mga pagbibigyan ng zaka na nabanggit sa Quran. Pangapat ay as-sawm. Ngayon na tayo ay nag-aayuno. Ibig sabihin, kanina binasa ng isa sa ating mga ustad, kanyang sinabi, kanyang binasa yung ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. So ito yung gustong matamasa ng bawat isa sa atin, ginugusto sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, yung takwa na nandito, na kanyang binanggit, ito ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala na mapasa atin. Ibig sabihin, mabuild sa ating mga puso sa loob ng 20 o 30 araw sa buwan ng Ramadan. Sabi ni Allah, ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladhina amanu, tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala sila yung mga taong sumasampalataya, naniniwala sa kaysa ni Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, kutiba alaykumus siyam, pinaalam niya sa atin na inubliga sa inyo ang pag-aayuno tulad ng pagkaobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nauna sa inyo, la'allakum tattaqun, nang kayo sa ganon ay magkaroon kayo ng tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pakinggan natin mabuti yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa gayon ay magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na pagkatakot. Tinuturo sa atin ng Ramadan na magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan sa bawat umaga, bakit hindi ka makakain? Pwede ka naman magtago at kumain. So, dahil gustong i-build sa'yo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkatakot mo kay Allah, nang malaman mo sa iyong sarili, kahit saan ka pumunta, alam mo na nandiyan ang Allah nakabantay sa'yo, nakikita ka niya sa lahat ng ginagawa. So, yun ang gustong ituro sa'yo ng buwan ng Ramadan. Magkaroon ka ng tunay na pagkatakot kay Allah at isagawa mo ang lahat ng mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Panglima yung Hajj. Panglima yung Hajj. Kaya mayroong kakayanan. At sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. إن أول يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. Tunay sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakakauna-unahang itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating natin sa kabilang buhay ay ang alin? Salat. Tandaan natin na, unang-unang itatanong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin pagdating sa kabilang buhay ay ang kanilang mga sala. Kung paano nila ito inalagaan, paano nila itinaguyod ang kanilang mga sala. Walang ibang unang itatanong sa alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayong lahat na nagngangalang Muslim, nag-aangking Muslim, naniniwala sa isa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ingatan natin ang ating mga sala. At ito rin ang nagpapatunay na tayo ay mga Muslim. Anong sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Fa in salahat falaha sa'iru amali, sapagkat kapag ang iyong sala, ang iyong pagdarasal ay na-success. Ibig sabihin, success din ang lahat ng iyong gawain. Wa in fasada sa'iru amali, at kapag nasira ang iyong sala, ang iyong pagdarasal, hindi ito makapasa pagdating sa kabilang buhay, kabilang na rin, ibig sabihin masasama niyang masisira ang ibang iyong ginawang mga amal. So ingatan natin ang ating mga sala. Kabilang na sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarku as-salah. Bayna ar-rajuli wa bayna al-kufri wa ash-shirki tarku as-salah. Tandaan natin to. Ayaw natin tawagin tayong kafir, tama? So anong sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bayna ar-rajuli wa bayna al-kufri wa ash-shirki tarku as-salah. Itong sinabi ng rajul dito, ito ay general to sa lahat ng mananampalatayang Muslim. Tunay na sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagitan ng isang kafir walang pananampalataya kay Allah at isang musyrik na mapagtanggol kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pag-iwan ng sala. Allahu Akbar. So tingnan natin dito ang ating mga sarili. Ikaw ba ay nag-iwan ng sala? O iniingatan mo ang iyong sala? So kapag ikaw ay wala kang pakialam sa iyong sala, sa araw na iniwan mo ay ikaw ay kabilang ng mga kafir. Maaaring ikaw ay magilang, maaaring ikaw ay mapabilang sa mga kafir. At sinabi pa ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo gusto natin tayo palaging pinapatawad sa ating mga pagkakasala. Sa kanyang sinabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum law anna naharan bibabin ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay'. Sabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano sa tingin niyo kung mayroon isa sa inyo sa kanyang tabi, may river, at naliligo ka ng 5 times a day, sa tingin niyo ba may matitira pa sa inyong libag? So maaaring wala. So ganun din ang sala sa 5 times prayer, 5 times a day prayer mo, ikaw ay nagdarasal, maaaring araw-araw ay wala kang kasalanan. Allahu Akbar. Alam niyo ba bakit tayo humingi ng kapatawaran kay Allah? Dahil once na ang isang alipin ay mapatawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, once na ikaw ay humingi kay Allah, direct na yun, hindi na kailangan pang isalang. Tatanggapin agad kay Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong panalangin. So, ganun din, once na isang alipin ay siya ay makasalanan kay Allah, kapag siya nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinifilter tayo. So, kailangan natin parating humihingi na kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, kabilang sa mga kasabihan ng mga sahabatul kiram ajma'in, companions ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, kanyang sinabi, la hawla fil islami liman taraka as-salah. So, walang ambal, okay? Walang maswerte-swerte ang isang tao na kanyang iniiwan ang kanyang
salat. Ibig sabihin, kumbaga sa salita natin ngayon sa Tagalog, ay walang isang pinakamalas na alipin ni Allah liban lamang sa mga tao nag-iiwan ng salat. Ibig sabihin, wala kang kasing tulad na napaka luging-luging sa daigdig na ito kapag ikaw ay nag-iiwan ng salat. Sinabi rin ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, man sarrahu an yalqa Allah musliman falyuhafid ala haula'i salawat. Tandaan natin kanyang sinabi si Mas'ud radiyallahu anhu, kung sino mang taong gusto niyang kalugdan, kung sino mang taong kanyang kinalulugod na kanyang makaharap makita ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay ingatan niya ang kanyang mga salat. Kung gusto mo tunay na ikaw ay kinalulugdan mo, minamahal mo ang Allah, ingatan mo ang iyong pagdarasal. Sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. Alam niyo ba ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya pumanaw? Ang parati niyang binabanggit na sasambit bago siya pumanaw ay ang salat. Kung paano natin ingatan ng ating mga salat, pagdarasal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Imam Ahmad rahimahullah, من ترك الصلاة فقد أعرض نفسه للهلك. الله أكبر. Kung sino mang taong iwan niya ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na kanyang inilagay sa peligro ang kanyang sarili. Kapag hindi ka nagsasala, ibig sabihin ilagay mo sa peligro ang iyong sarili. Ibig sabihin na wala ka sa kalingan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga taong kanilang pinapangalagaan ang kanilang sala ay pinapangalagaan din sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit nga ba napaka-importante ng ating mga sala, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala? Unang-una, li'annaha silatun bayna al-'abdi wa rabbih. Unang-una, tandaan natin sapagkat ang ating sala ay ito ay ating koneksyon sa ating dakilang taga-paglikha. Koneksyon ng alipin sa kanyang taga-paglikha, ang sala. Pangalawa, nurun fil qalb. Ito ay light, liwanag ng puso. Pangatlo, ito ay nurun fil qabr. Ito ay liwanag sa ating mga libingan. Pang-apat ay ito ay nurun yawm al-qiyamah, at ito ay liwanag sa kabilang buhay. Pang-anim, sababu maghfiratil dhunub. Ito ay dahilan na kung saan ay papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagkakasala. Tandaan natin yung lima. Tandaan natin yung lima. Okay? So, itatanong natin mamaya. So, swerte yung tunay na nakinig. Tandaan natin, ang suala ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, prayer. وهي العبادة الواحدة التي فرضت في السماء في ليلة المعراج. Itong pagsamba na ito, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay nag-iisa na kung saan mismo ito ay iniutos mismo sa langit nung Laylatul Isra wal Mi'raj, pumisita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit. Yung tinatawag natin night journey of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So doon, iniutos, inatasan ng kanyang ummat na nasyon na isagawa ang pagdarasal. Ito ay unang iniutos na 50 times. Tanda natin 50 times. Nung siya ay bababa, nakatakbo niya si Musa alayhi salam, sabi niya, Ya Muhammad, ano ang kautosan sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala? Kanyang sinabi ay, ang iutos sa atin ang 50 times na prayer. Sabi niya, bumalik ka sapagkat hindi yan kaya ng iyong nasyon hanggang sa naging
20. Hanggang sa naging 5. Subalit, naging 5 ang ating prayer, subalit ang kanyang gantimpala ay 50. Allahu Akbar. Doon sa unang, utos ni Allah subhanahu na 50 na isasagawa natin sanang pagsamba sa kanya. So ginawang 5 dahil nga hindi kaya ng nasyon na ito, subalit ang gantimpala niya ay ganun pa rin kalaki sa unang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga lito ni Allah subhanahu wa ta'ala, tanongin natin ngayon ang ating mga sarili. Ngayon buwan ng Ramadan, ilan sa atin ang nag-aayuno pero hindi nagsasala. Nag-aayuno pero hindi nagsasala. So saan na yung connection niya kay Allah? So kabilang ito sa sifa. Kabilang ito sa mga katangian ng isang munafik. Ano ang ibig sabihin ng munafik? Impokrito kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang lahat ng impokrito ay meron silang special na lugar pagdating sa kabilang buhay. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar. Tunay na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga munafik mapagkunwari ay meron ay ang kanilang lugar sa kabilang buhay ay ang pinaka mababa sa impyerno. Pinakamainit yan. So, buwan ngayon ng Ramadan, buwan ng pagsasanay, na kung saan ang bawat isa sa atin ay maging kasanayan niya ang pagsasala, na kung saan kasanayan na mayroong tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsagawa ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, kami Muslimin yaqra'ul Quran wa yaqimus salat. Pero yung karamihan mga Muslim, nagbabasa ng Quran, ang galing magbasa ng Quran, ang ganda bumasa ng Quran, subalit, patungkol sa sala, nagsasala pa rin siya, subalit, palaging late. Late pa siya ating magsala. So, katangian pa rin ito ng isang munafik. Iba lamang kung siya ay busy, kung kaya ay di niya naalala. Sa sobrang busy na ay nakalimot siya. Subalit kapag sinasadya, maaaring mapabilang ka sa mga munafik. Kami Muslimin ya'malu lidunya wa la yarnu bayna yadayillah. Ilan sa atin ngayon sa mga Musliman na kanyang ginagawa o kaya ay sobra yung kanyang kasibagan patungkol sa daigdig na ito. Subalit wala siyang pakialam sa mga kautusan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ba, para sa mga tao nagpapakahirap nang makamtan lamang niya ang mga palamuti sa daigdig na ito at kinalilimutan niya Allah subhanahu wa ta'ala, alam niyo ba na mayroong special na aya para sa inyo, para sa atin lahat, kapag ikaw ay napabilang dito. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. So pinalam sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino man sa atin ang kalugdan niya, ang pamumuhay sa daigdig na ito, na kung saan nag-ubos siya ng lakas, kayamanan, oras nang makamtan lamang niya ang daigdig na ito, subalit pinalilimutan niya ang layunin kung bakit siya nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganon, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigay namin sa kanya lahat ng kanyang sakripisyo, kaya kanyang binigyan ng lakas, o kaya lahat ng kanyang sakripisyo para lang makamtan niya ang makamundong bagay. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigay namin sa kanya itong lahat ng kanyang pinagpaguran, sakripisyo na wala kaming ibabawas. Subalit, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Subalit itong mga tao na ito, wala silang ibang lugar pagdating nila sa kabilang buhay, maliban lamang ang apoy ng impyerno. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Isipin niyo. Imagine, kabilang ka rito, inuubos mo ang oras mo para sa makamundong bagay. Dumating ang sala, wala kang pakialam. Then, ulitin ni Allah, darating at darating ang oras, lilisanin mong daigdig nito, mamamatay ka at itatanong sa iyo ang layunin kung bakit ka nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil ikaw ay kabilang sa mga taong tumigas ng iyong puso at nadatang ka ng kamatayan na hindi ka nakapagtawag sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang ibang magiging lugar pagdating mo sa kabilang buhay. At meron pang aya na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taong kapag meron silang kailangan, wa idha masal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idha khawalahu ni'matan min nasiya. At meron din mga tao kapag meron silang pangailangan o kaya ay tinamaan sila ng malaking problema, may sakit sila o kaya problema o ano pa man na nakakapagpagabawag sa kanila sa daigdig na ito, sakalang nila naalala ang Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng ay humihingi sila kay Allah subhanahu wa ta'ala na malutas ito. Pagkatapos sabi ni Allah, kapag binigay sa kanila ang kanilang hinihiling, na siya ay kalimutan nila ang kanilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. So anong sinunod ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat na yun? Ilan sa atin na mayroong hiningi kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos pinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kahilingan, kinalimutan niya Allah subhanahu wa ta'ala, nag-happy siya doon sa ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na kinalimutan niya Allah. Alam mo ba na mayroong ayah na masunod doon sa ayat na yun? Sabi ni Allah, قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Allahu Akbar billah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapasaya ka sa napakaliit na bagay na yan ay binigay ko sa sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, naging dahilan na kinalimutan mo ako, tunay na ikaw ay tao sa impyerno. Allah. Kung tamatta' bi kufrika qalila, innaka min ashabin nar. Ingatan natin ang ating mga sala sapagkat ito ay connection natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, panguling aya na babanggitin natin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Kung sino mang taong talikuran niya ang pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Tunay na ibibigay sa kanya ang pinaka-masupiit o pinaka-pangit na pamumuhay dito sa daigdig, lalong-lalo na sa kanyang libigan at lalong-lalo na pagdating niya sa kabilang buhay. Allahu Akbar. At ano itong pag-alaala na tinutukoy ito? Ito ay ang pagsala na inubliga sa bawat mananampalatayang Muslim. Tanong sinulo, ano ang isinunod ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat na yun? وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Bubuhay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang alipin na yun na kung saan kinalimutan niya Allah subhanahu wa ta'ala habang siya ay nanganatili sa daigdig na ito. Bubuhay siya sa kabilang buhay. Tandaan natin, lahat ng nag-iiwan ng sala at inabutan ng kamatayan na hindi nakapagtawba, tandaan mo, alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, bubuhay ka sa kabilang buhay na kabilang ka sa mga tao, walang paningin. Hindi makakita. Bulag. Tandaan natin ito. Walang nagngangalang Muslim na darating sa kabilang buhay na kung saan ay kanyang hindi iningatan ang kanyang koneksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ang sala, darating siya sa kabilang buhay na siya ay bulag. Allah.
So ano ang sasabihin ng alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating niya sa kabilang buhay? Qala Rabbi lima hasharatani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, subhanallah, rireklamo pa itong alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung saan kinalimutan niya ang layunin niya, na kung saan mas kinalugdan niya ang pamumuhay sa daigdig na ito at pinagpalit niya ang kanyang kabilang buhay. Ang sabi niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, lima hasyautani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, bakit mo ako binuhay sa araw na ito na ako ay bulag? Allahu Akbar. Na kung saan, nung ako ay nasa daigdig, nakakakita ako, Ya Allah. Ano ang sagot ni Allah? وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. الله أكبر. وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. Ang sakit. Sakit pa sa broken. وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا, dumating sa iyo ang aming mga palatandaan, fanasitaha, at kinalimutan mo ito. Wala kang pakialam sa mga bagay-bagay na kung saan dumating sa iyo ang aming mga palatandaan patungkol sa pagsamba, pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kinalimutan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika al-yawma tunsa, at sa araw na ito na wala kang mahingian ng tulong, sa araw din ito ikaw ay kalilimutan. Allah Akbar. La hawla wala quwwata illa billah. Kakalimutan ka pagdating mo sa kabilang buhay. Dahil lamang yan sa pag-iwan mo sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na sa ating mga sala. At kung sino mang tao gusto niyang makamtan ang mainam na pamumuhay sa daigdig na ito hanggang sa kabilang buhay, kanyang kunin itong si aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم. فإن الله سبحانه وتعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى, kung sino mang tao, man amila salih, gumawa ng kabutihan, lalaki man o babae na sila ay mananampalataya. Ibig sabihin, pag sinabing mananampalataya, sila ay nagtataguyod ng kanilang mga sala at sila ay nagsasagawa ng kabutihan. Pagkatapos nila, ito ang iyong naging pamumuhay o alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Hindi magdadalawang isip niya ang Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay sa iyo ang mabuting pamumuhay sa daigdig na ito, lalong-lalo na pagdating mo sa iyong libingan at lalong-lalo na pagdating mo sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naway lahat tayo ay biyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kalinga at biyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-ingat sa ating mga sala at iutos natin sa ating mga pamilya ang sala. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, napakagandang paalala o nasihat na binigay sa atin ng ating ustad, na si Ustad Khalid. Alhamdulillah, na ngayon, alhamdulillah, yun ay isa sa mga kahalagahan ng sambayan na kung saan hindi na pinadaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Jibril alayhi salatu wasalam yung pag-uutos ng sambayan. At isa pang hadith na nariwayat ng Imam Tirmidhi, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Ang unang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay sa yawm al-qiyamah ay ang sambayan natin. Alhamdulillah. Inshallah ta'ala, una-una magtatanong si Ustad. Magtatanong po sa inyo si Ustad na inshallah ta'ala magtas lamang ng kamay at huwag po isisagaw yung sagot para kapag
Baka sakaling marinig ng isa, tapos itataas ng kamay niya, baka magtapo po kayo. Kaya inshallah ta'ala, timing lang po at itaas ng kamay. Inshallah. Kaya inshallah ta'ala, yung isang pangunang katanungan. Handa na ba ang lahat sa ating mga katanungan? Handa na rin ang ating mga prize para sa mga... Saan tayo muna, babae? Babae muna. Okay. Sa mga kababaihan muna, ibibigay tayo ng tanong. Sa nabanggit natin bago natin umpisa ng kahalagahan ng sala, ay yung condition ng sala bago mo ito isagawa. So, sino ang makakapagbigay sa mga nabanggit natin na condition ng sala bago mo ito isagawa? Isa lang, kahit isa lang. Sige. Pagiging isang Muslim. Okay, correct. Okay, Islam dapat siya ay sumusuko sa kaysa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Another one. Kalalakihan. Ewan ko lang. Pag hindi nyo ba ito nasagot, baka kailangan nyo nang mag-seminar. Sa mga kalalakihan, magbanggit kayo ng isa lang sa arkan ng sala. Elemento ng sala. Kabilang sa elemento ng sala. Ano daw yun? Tamang kaisipan? Sa syurut yun, sa condition ng sala yun. Pagtayo. So, kabilang yun sa arkanus sala. So, tama po. Di ba bago natin kanina sinimulan, nagbigay tayo ng kaalaman sa ano yung tinatawag na sala sa luga, linguistically means ano siya at ano siya sa istilahan, sa technical. So ano yung ibig sabihin? Isang ibig sabihin ng sala. Ano yung ibig sabihin ng sala? Isang kahulugan ng sala. Sino ang nasagot? Sasagot. Very simple yan. Sino? Kahit sino. Yan. Plus 100. Pananaw. May pananaw, mali. Asa, plus 100 yung makuha niya ditong gift. Oh, ayan, marami doon. Pagkalala kay Allah, pagdarasan na yan. Pero yung isang ibig sabihin, ano ibig sabihin ng sala? Isang meaning ng sala. Sa dako ng isang lingwahe, ang ibig sabihin ng sala ay connection sa sala. So, iyon kabilang yung kanina sa importansya ng sala. Napakasimple lang nun. Natural, connection yun sa pananampalataya. Tama naman, pero hindi yun ang hinahanap natin sagot. Sige nga, dito. Parang mayroon dito sa unahan. Pag sinabing sala, siya ay kilala bilang pangalan din na panalangin dua. Correct. Okay, mashallah. Siya ay dua. Mashallah. Nakinig. So, ang kaimportante yan, huling tanong para sa ating lahat. Ang sala, doon sa lahat ng nabanggit natin, ano yung bakit napaka-importante ng sala sa buhay ng isang tao?
Dali. Bakit ang pagdarasal na ito ay napaka-importante sa buhay ng tao? Dahil ang sala ay connection kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tama, connection ng alipin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mabruk ng mubarak. So, inshallah, siguro sa itong mga ibang ano na ito ay for the next kayo naman kayo. Magtatanong daw kayo. Baka may tanong mga kababaihan, kalalakihan. Consolation pa sa magtatanong. Ang cute ng mic ninyo. Parang may mga hawak lang, no? Cute din. Oh, bawal dito yung mga... Okay, mahiya sa ating reliyong, makatanong sa ating reliyong Islam. Sige. Ano po ba yung nakakabatas sa pagsasala? Ano yung nakakabatas sa pagsala? So, kabilang sa nakakapagbatas sa ating mga sala ay yung paggalaw ng marami na hindi naman talaga kailangan. At yung sinabi natin kanina, yung aurat ay wala, yung nakikita ang kanyang aurat. At yung pagsasalita ng iba sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, kabilang sa mga nakakabatas ng ating sala. Sino po? Bigas, masyaallah. Ano magiging Paano maging sincere daw sa mga gawain pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala? Unang-una, alamin mo yung ginagawa mo. Para maging sincere ka. For example, sala. Ang Suratul Fatiha, bawat isa sa inyo ay mag-isa yun ang kanyang translation. Ang kanyang meaning. Nang sa ganun ay ma-focus ka. Pag takbir mo, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah ang manat na maawin at maagawin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri kay Allah subhanahu. So ma-focus ka. So kailangan ang bawat isa sa atin gusto niya maging focus siya sa pagsamba kay Allah subhanahu. Alamin niya ang kanyang mga ginagawa. At yung benepisyo, gantimpala ng kanyang ginagawa, nang ma-focus siya rito at magkaroon siya ng interest. Dito po may katanungan? Tanong lang po. Di ba po pag may imam na po sa harap, tapos po, pag nagsasala po tayo, hindi po dapat tayo sumabay pag nagbabanggit na po siya ng mga sila. Hindi pa po ba namin mag-sabi? Ang tanong niya ay, kasi kanina nabanggit natin, kailangan natin yung Fatiha, tama? So ang gagawin natin, kapag tapos ng Fatiha ng imam, so doon na tayo magbasa sa sarili natin ng surah ng Fatiha. Kasi nga yung ayat, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, kapag binasa sa iyong Quran ay makinig ka. So, ganda naman dito, no? Magtatanong ka lang, mayroon ka ng biyaya, masyaallah, may gift ka na.
Hindi ba sisingilin ng ano yung mga days na kapag hindi nakapagsala yung babae dahil sa dalaw? So, ang tanong niya ay patungkol sa mga sala nila. So, hindi po. So, isa yan sa biyaya sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ang pag-aayuno ay kailangan nyo itong pagbayaran. Kung hindi nila pag-ayunuan, ang ayuno sa buwan ng Ramadan. So, kaya, ang gagawin ninyo ay sa buwan na ito, buwan ng Ramadan, yung mga araw na yun na hindi kayo nakapagsala, so paramihin ninyo ang inyong mga sunnah. Dahil lalo sa buwan ng Ramadan na nabanggit ng ating mga ulama na ang ating mga sunnah ay maaaring maging equivalent ng kanyang gantimpala ay yung mga mga obligado, mga kautusan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun na siguro yung pinakalas, no? So inshallah, jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, napakagandang nakuha natin na aral sa mga oras na ito. Tapos katulad sa sinabi ng ating Sheikh kanina, yung sala, kinuha siya sa kalimat na sila. Mama'na sila, anong meaning ng sila? Yung connection mo na maigpit. Yung sambayan natin, kinuha siya sa kalimat na sila, ayun yung maigpit natin, connection sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang connection ng nilikha sa kanyang nilikha. Allah. Kaya inshallah ta'ala, huwag natin pababayaan ang ating mga sambayan na inshallah ta'ala. Siguro magpapakain na po ba? Inshallah ta'ala, break time na po tayo. At abang hinintay po natin yung pangalawang speaker natin. Inshallah. Inshallah, 9:50, mag-start tayo ulit, ha? 7 weeks. Mag-break time muna tayo. Wait!
Tatlo kami ustad. Dito na lang kayo sa una. Ito, wala kang nakupo dito, no? Ano yung cellphone din? Yan. Maganda sa unahan. At least ibabalik mo naman bukas. Bakit pa kami ibigay? Baka wala ako bukas. Wakan mo. Kasi na lang. Pagalitan ka ng mama. Alam mo ako na siguro dito. Ganda. Ako ay naman. Alhamdulillah, Kuwan. Abang nag-itay po tayo, siguro kung pwede may mag-volunteer na magbabasa ng Quran. Suratul Baqarah. Hindi, ano lang po kay Suratul Qadar para Kuwan. Para Duha. Yung pupunta po dito, hindi pa po nakabasa. Yung mga nakarang araw, kasi nagsawa na kami sa boses nagkakla. Bagong basa naman po. Bismillah. Yung tumayo, saan na? Ay, nagpasa ka na, no? Nagpasa ka na, wala pa. Tapos ka na. Wala pa? Surat ng Duha. Isang baling wala, help.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وما أدراك ما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وما قلى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما من يتيم فلا تقهر وأما من سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Masya Allah. Sasabi ng dami niyang nakabisado, nalito na siya. Allah Akbar. Kaya nalito lang po siya sa dami ng kanyang nakabisado. Masya Allah. Masya Allah ta'ala. Siguro, kulang po sa sesto. Masya Allah ta'ala. Wala, iniwan na nila ako Eh, siguro, isa pa po, siguro. Suratul Qadar, ayan. Tas po kamay, tas kamay. Siguro po na, bismillah, kailan po muna kayo siguro. Sa kasunod sa pagkain, kaliwa kanang kamay, ha? Inshallah. Yun, paalala lang po yan. Si Ayla, ilagay mo dito. Yan na lagi sa mata ko. Amin na yung salamin mo. Ayaw mo muna, be. Okay na yan. Huwag banda sa mata. Hindi ko lalagay. Pwede naman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Parang di pa po kayo kumain, ha? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ganyan, parang na inshallah ta'ala. Kanina, napag-usapan natin or nabigay sa atin ng paalala yung patungkol sa pambayan. Ano po yung sunod? Sino po nakakalam ng sunod? Natapit natin sa araw natin o sa gabi natin. Tas kamay. Ismaya. Tas kamay. La hawla wala quwwata illa billah. Na inshallah pala, ngayon po ay pag-uusapan natin o papapaalala natin isang ustad ipatungkol sa pag-salawat. Pag-salawat sa mahal natin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inshallah pala, nagpapasal, mashkura, Ustad Hamir Shadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parang buto makulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulang pa. Paklan.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid sa agama ng Allah. Pasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil patuloy pa rin ang ating programa. So ngayon gusto ko ihanda nyo yung mga notes ninyo. Cellphone or notebook or ballpen. So pag-aaralan natin tungkol sa salawat. Tungkol sa salawat. Pagsasalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito muna tayo sa ibig sabihin. Ma ma'na salawat? Ano ibig sabihin ng salawat? So dito, ang ibig sabihin ng salawat, ito ay kabilang din sa mga dua. Kabilang din siya sa mga dua. Yung salawat. So bakit siya nakabilang sa mga dua? Dahil ito ay connection, wasila, tinatawag na wasila, connection papunta sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagbabanggit ng tinatawag na salawat. So dito na tayo sa layunin. Ano ba ang layunin ng salawat? Ano ang layunin? Bakit kailangan natin magsalawat bilang isang Muslim? So ang layunin natin magsalawat, ito ay inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ito tandaan nyo. Inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Pag tinanong kayo, ano ang layunin? Bakit kailangan magsalawat? Sinabi ng Allah ta'ala sa banal na Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ang ibig sabihin ng ayat na ito, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala at ng mga malaikat, ang Allah subhanahu wa ta'ala at mga malaikat, yusalluna 'alan nabi. Nagsasalawat sila sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. At kasunod ng ayat, sinabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, so kanong mga mga baratiyaya, o di kaya, o kayong mga mananampalataya, ya kamo mga bariman. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sallu alayhi, magsalawat kayo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, at magsalam. Magsalam sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So merong mga hadith, ano ba ang gantimpala? Anong makukuha natin gantimpala, reward sa pagsasalawat? Take note. So dito nabanggit na hadith, sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsabi, tandaan ito, Man salla alayya wahidatan, sallallahu alayhi ashran. Tandaan ninyo. Sino man ang magsalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang beses, sallallahu alaihi ashran, sasalawatan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng mga malaikat ng 10 beses. Allahu Akbar. Isipin mo yun, isang beses ka lang nagbanggit ng salawat, tapos meron ka ng 10 times na salawat. So paano magsalawat ang mga malaikat? Paano magsalawat ang mga malaikat? Ang pagsalawat ng mga malaikat, hindi sasabihin na, Allahumma salli ala Abdul, hindi ganun. Ang pagsalawat ng mga malaikat, hihingian tayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ang mga malaikat, pag magdua sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila ibababa ang kanilang kamay hanggat hindi tinatanggap ng Allah. Masya Allah. Inshallah, magsalawat. Inshallah.
So kasunod sa gantimpala, nabanggit sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagsabi, man salla alayya ashran sallallahu alayhi biha mi'atan. Sino man ang makapagsalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ng 10 times, sallallahu alayhi mi'atan. Sino man ang makapagsalawat ng 10 times, sasalawatan siya ng Allah Ta'ala at ng mga malaikat ng 100 times. Yung una, pag nagsalawat ka ng isa, ang gantimpala niya 10 times. Pag nagsalawat ka ng 10 times, ang gantimpala niya 100 times. Sa kasunod na hadith na banggit, man salla alayya mi'atan, sallallahu alayhi alfan. Sino man ang magsalawat ng 100 beses, ito na, 100 times na. Halimbawa, nagsalawat ka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, na 100 times, sallallahu alayhi alfan. Ang gantimpala niya, para bibigyan ka ng gantimpala na para kang sa salawatan ng Allah Ta'ala at ng malaikat 1,000 times. Wa man salla alayya alfan lam tamassahu an-nar. Allah, ito malaking amalan ito. Sino daw ang makapagsalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ng 1,000 beses? Kung kaya, pag hindi, huwag pilitin. Kasi baka hindi ka na kumain, hindi ka na matulog. Problema tayo. So yun, sino magsalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ng 1,000 times? Lam tamassahu an-nar. Hindi siya tatablan ng apoy ng impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang riwayat, lam yamut hatta yubashsharu lahu bil jannah. Ang tao, pag nagsalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ng 1,000 beses, hindi siya abutan ng kamatayan hanggat hindi niya nararanasan ang pakiramdam sa loob ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. So ganito kalaki ang reward na ibibigay sa atin sa pagsasalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. So nasa atin na lang kung hindi natin ito gagawin. Sa kasunod ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi, Man nasiya salatan alayhi faqad akhta tariqil jannah. Faqad akhta tariqil jannah. Sino man ang tao na kalimutan niya o di kaya kaligtaan niya ang pagsasalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad akhta tariqil jannah. Ibig sabihin, nagkamali siya ng daan patungo sa paraiso ng Allah. Ibig sabihin, ang pagsasalawat sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa mga daan kung papaano natin makuha ang tuwid na landas patungo sa paraiso ng Allah. Mayroong pang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabi, Al-bakhilu, ang pinakamadamot na tao, kasi pagkakalam natin ng madamot, ang hindi nagbibigay. Sabi niya, dami-dami mo pera, sandaan lang, hindi ka makabigay. Kala natin madamot. Pero ang pinakamadamot, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dukirtu indahu wa lam yusalli alayhi. Ang pinakamadamot, sabi ng propeta, yung marinig niya ang aking pangalan tapos hindi siya magsalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagtanong ang mga sahaba, Ya Rasulullah, kayfa yusalli alayhi? Nagtanong mga sahaba, Ya Rasulullah, paano magsalawat sa iyo? Paano sabi niya magsalawat? Tandaan natin ito, ha? Take note. Ito, ganito magsalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pag magsalawat tayo, magsabi tayo ng, gayahin niyo ko, Allahumma salli, sabay-sabay, Allahumma salli, ala, Sayyidina, Muhammad, wa ala ali, Sayyidina, Muhammad. Yeah. Nakapagsalawat na kayo isang beses. Masya Allah. Meron na kayong salawat sa Allah at malaikat 10 times. Masya Allah. So meron pa, marami pang reward, marami pang makukuha na reward. Nabanggit sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi na ako magpahaba ng explanation na kasi short lang time natin eh. Sa kasunod na hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabi, Inna awlan nasu bi yawm al-qiyamati aktaruhum alayya salah.
Ang pinakamalapit sa akin, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghuhukom, aktsaruhum alayya salat. Yung tao na maraming salawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na kaya tayo kailangan magparami tayo ng salawat. Kasi kapag ang pinakamalapit na mga tao sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghuhukom, yung mga tao mahilig magsalawat. Alam niyo ba ang sitwasyon natin sa araw ng paghuhukom, mga kapatid sa pananampalataya ng Islam? Pagdating sa araw ng paghuhukom, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yafirrul mar'u min akhihi. Ang mga tao, yung magkapatid, kahit, di ba, magkapatid sila sa dunya, maglalayo sila dalawa. Wa ummihi wa abi, pati yung anak, lalayo sa nanay at sa tatay, kasi sa araw ng paghuhukom, lahat tayo, hindi na tayo magkakakilala. Hindi kaya hindi na tayo magkakaroon ng malasakit sa isa't isa. Kami iniisip natin, napsi-napsi. Kanya-kanya. Kanya-kanya tayo ngayon. Sasabihin ng anak sa tatay, nanay, tatay, tulungan mo ako. Gusto ko makapasok sa surga. Ang sasabihin ng nanay, sasabihin ng tatay, anak, kung sa dunya, inalagaan kita, pinalaki kita, binigay ko lahat ng gusto mo. Ngayon, nandito tayo sa araw ng paghuhukom, gusto ko rin pumasok sa loob ng paraiso, pero hindi kita matutulungan. Wasahibati wa bani, ganon din yung asawa, yung anak, maglalayo sa araw ng paghuhukom. Pero, ang mga tao, lalapit sila sa mga iba't ibang kakilala nila. Hanggang sa pag nakapunta sila sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, maghihingi ng syafaat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa pamamagitan ng pagsasalawat, makukuha natin ang kaligtasan sa loob sa araw ng paghuhukom, mga kapatid sa agama ng Allah. So marami pang mga benefits na makukuha natin sa pamamagitan ng pagsalawat. Kaya pag marinig natin ang pangalan ng Nabi, dapat magsalawat tayo. Pag narinig natin pangalan Muhammad, ang sasabihin natin, sallallahu alaihi wasallam. Ano sasabihin? Sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. So meron pa. Mga ano ito? Mga amalan. Pwede natin izikir. Mga dizikiran. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khayru yawmin tala'at alayhi syams yawmul jum'ah. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na araw sa lahat ng pagsikat ng araw, ito yung araw ng Jum'ah. Kaya sinabi ng Nabi, fa'aktaru alayya salah, paramihin niyo ang pagsasalawat sa araw ng Jum'ah, fa inna salatukum alayya ma'ruda. Dahil katotohanan ang pagsalawat natin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Jum'ah, ma'ruba. Ibig sabihin, hindi lahat dumarating sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Connection natin sa Kanya. Mayroon pang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabi, kullu du'ain mahjub hatta yusalli alayhi. Lahat ng dua, ito pakinggan niyo, lahat ng dua natin, pag nagdua tayo, mahjub, ibig sabihin meron siyang nakaharap. Halimbawa, sa taas ng surga, meron siyang hijab. Meron siyang nakaharang. Yung dua natin hanggang doon lang sa harang na yun. Hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanggat magsalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pag nagsalawat tayo sa Nabi, matatanggal yung harang na yun, tapos tatanggapin ang ating dua. Masyaallah. Inshallah, magsalawat tayo. Kaya ang mga dua, kailangan mayroong salawat. Tingnan niyo yung mga nagdudua. Dua, sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Magsasalawat. O di kaya, yung pag matatapos na, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nagsasalawat. Kasi ang salawat, required yan pag magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala at ng malaikat nagsasalawat sa Nabi. Kaya, ang pinakamadamot, pinakakuripot na tao, yung marinig niyang pangalan ng Muhammad, hindi siya magsalawat. Subhanallah. So meron pa mga nabanggit sa hadith na mga reward tungkol sa pagsasalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Man salla alayya fi yawmin 100 marratin qadallahu lahu 100 haja. Sino man ang magsalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ng 100 times, ang gantimpala niya, qadallahu lahu 100 hajatin. Ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung 100 haja, 100 pangangailangan niya. 100 pangangailangan niya. Dunya akhirat, ibibigay ng Allah. 70 minha li akhiratihi wa 30 minha li dunyahu. Yung 70% na pangangailangan natin pag nagsalawat tayo sa Nabi ng 100, ibibigay ng Allah sa araw ng paghukom. Wa 30 minha li dunyahu, at yung 30% na pagsasalawat natin, ibibigay ng Allah sa dunya, pagdunya natin. Kaya kung halimbawa, meron tayong gagawin, magsalawat tayo sa Nabi. Ito kwento ko sa inyo. Pumasok ako sa, kwento na lang. Pumasok ako sa interview, sa online. Anong kaalam-alam ko sa English kasi ang pinag-aralan ko Arabic, yun ako nag-aral ng Nag-aral ako siguro elementary high school. Ang ginawa ko, nagsalawat ako sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yun lang ginawa ko, nagsalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam habang binabasa ko ganyan yung script ko. Hanggang sa tinanong na ako nag-interview, alhamdulillah, nakapasa. Masyaallah. Dahil lang sa pagsalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa lahat ng mga bagay gagawin natin, halimbawa, sa sambahayan, ibadat, pagtunya, akhirat, kailangan natin magsalawat sa Nabi. Dahil ang pagsasalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nagiging dahilan na matanggap ang ating mga dua. Matanggap ang ating kahilingan dito sa dunya at sa akhirat. So napakarami pa ng mga gantimpalang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagsasalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sino sa inyo dito yung mahilig makinig ng mga nasyid? Yung mga nasyid yun. Ya man sallayta bi kulli anbiya. Sino? Di lahat tayo makikinig nun? Ano yun Meron salawat yun Salawat yun. Ya man sallayta bi kulli anbiya. O ikaw sabi niya na nagbibigay ng salawat sa lahat ng mga propeta. Meron yung mga meaning, yung mga binabasa na yan. Isa sa mga pinakamagandang salawat ay yung salawat Badariya. So, pakinggan ninyo. Salawat Badariya. So, yung salawat Badariya, ito yung binabasa ng mga halimbawa, nag-graduate sila, yung tinatawag na salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Meron yung ibig sabihin. Salatullah, ibig sabihin, salawat sa Allah, salamullah at kapayapaan sa Allah, ala taha rasulillah. Ang taha na yun, ito ay isa sa mga pangalan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala taha rasulillah. Wa bil hadi rasulillah. At sa hadi, ibig sabihin yung hadi, yung taong ginabayan mo na kung nasa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga salawat ito, hindi ito kanta. Ibig sabihin ng salawat, mga bagay na pamamaraan na pagkoneksyon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at papunta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming benefits na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng salawat. Kaya tingnan nyo yung mga gawain nating ibadat. Pag magtahiyat na tayo, may salawat. Pag magtahiyat, merong pagsalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meron pang tinatawag na as-salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. So paano magsalawat Ibrahimiyah? Yun yung sinasabi na Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Gayahin ninyo ko Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim
fil alamina innaka Hamidun Majid. Okay, parang nabitin pala sa Diyos tsaka tinapay. Wala pa tayong paklans eh. Okay, sige, yun. Yun ang tinatawag na salawat Ibrahimiyya. So, ba, narinig na natin paano magsalawat ng salawat Ibrahimiyya. At ganun din yung normal na pagsasalawat, yung Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kailangan ito sa mga ibadat. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nag-utos sa atin, mga mananampalataya, ang pagsalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Sabihin mo sa kanila, ya Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah." Kung silang mga tao ay mahal nila ako, sabi ng Allah, fattabi'uni, kailangan sumunod sila sa iyong pamamaraan. Nakapag sumunod sila sa iyong pamamaraan, yuhibbukumullah, mamahalin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaghfir lakum dhunubakum, at papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanan. Itong mga sunlat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay kailangan sa pag-ibadat natin. Yung mga pamamaraan, paano nag-ibadat ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, paano nagpuasa ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, paano nagzakat ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, paano nag-hajj. Yung mga adab, yung mga pamamaraan natin sa pagkain, paano kumain ng Muslim, pamamaraan yun ng Nabi. Samillah, kul biyaminik wa kul bima yanik. Pag magkakain, mag-bismillah, tapos gagamitin yung kanang kamay, tapos kukuha kung saan lang yung kaya mong kainin, hindi ganon, hindi ganon pagkain ng Muslim. Yung ganyan tapos subhanallah. Hindi na sa sunnah. Tapos pag magkain may dua. Sinong makalam ng dua sa pagkain? Lahat naman siguro tayo alam, pero mamaya baka itanong yung sa atin. Ha? Mag-ready kayo, mag-research kayo. Merong dua ang binabasa, merong dua ang binabasa pagkatapos kumain. Ganon din sa pagtulog. Paano matulog ang Nabi? Ano ang binabasa bago matulog? Ano ang binabasa pagkagising? Hindi yung pagkagising, TikTok agad ang titignan. Allah musta'an. Hindi ka pa nakapagbanggit ng la ilaha illallah. Hindi ka pa nakapagbanggit ng mga dua. Subhanallah. Ano pa? Paano magsambahayan ang Nabi? Merong mga pamamaraan. So ito yung ginagawa natin. Tapos, ang pagsalawat natin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marami pang ayat, marami pang hadith ang nagbanggit tungkol sa mga kahalagahan ng pagsasalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. So inshallah subhanahu wa ta'ala, kailangan pag-aralan natin ito. I-memorize natin yung mga dua na sinasabi sa atin ng mga ustad, tinuturo sa atin. Huwag natin itong pabayaan, palampasin. Magtanong tayo sa mga ustad natin, ya ustad, ustad, ano yung dua sa ganito? Ano yung dua sa ganyan? Ano yung dua sa... Tanong natin sa mga ustad natin. So malalaman natin dito ang kahalagahan ng pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pinag-utos din sa atin. Yung pagdua. Kung titignan natin yung ayat tungkol sa Ramadan, ang pinakahuli niya tungkol sa dua. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Muhammad, kung halimbawa, kung sakaling tatanungin ka ng aking mga alipin, kung nasaan ako, ang sasabihin mo, fa inni qarib." Katotohanan ako ay malapit. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. At tatanggapin ko sa kanila ang kanilang kahilingan kapag sila ay humiling sa akin. So ang pagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang pamamaraan. Paano magdua? Hindi yung magdua lang. Walang pamamaraan, walang direction. Pagdua, unang-una,
Ito tinuro sa amin ng mga ustad namin. Tinuro sa amin ng aming mga masyayikh. Paano ang pamamaraan ng pagdua? Unang-una, pamamaraan ng pagdua, yung hamidallah. Purihin mo ang Allah. Halimbawa, magsabi ka ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pangalawa, pagsalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pagsalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, pagkatapos natin magsalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idua natin lahat ng mga bagay na gusto natin. Mga bagay na gusto natin hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, bago matapos magdua, magsalawat ulit sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung pa, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapos, tatapusin mo ang dua ulit sa Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagpuri ulit sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung mga pamamaraan, paano magsalawat. Ang pagsasalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit anong oras. Hindi katulad ng sambahayan, mayroong oras na kailan itatayo ang pardo na sambahayan. Ngayon pagsasalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagbibikir, pag-aamal ng salawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahit sa araw at sa hapon, sa gabi, pwede mong gawin. Basta't huwag ka lang sa lugar na katulad ng mga CR. Meron ba sa inyo salawat sa mga CR? Subhanallah. O di kaya nagsasalawat sa mga magduming lugar? Nagbibigir? Hindi pwede. Kailangan gagawin natin ito sa maayos at magandang pamamaraan. Pagpidikir sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagbabanggit ng pangalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, meron pa tayong natitirang oras, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kung meron kayong mga katanungan tungkol sa napag-aralan natin, pwede kayo magtanong. So bago kayo magtanong, ako muna ang magtatanong. O yun, yung mga binanggit ko kanina, ha? Yung mga binanggit ko kanina, yun ang aking itatanong. Are you ready? First question. Paano magsalawat sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Paano magsalawat? Mabanggit na natin kanina. Sige, taas kamay. Hindi kayo nag-note, sabi sa inyo, mag-note kayo. Babae, lalaki, paano magsalawat? Paano magsalawat? Pag narinig mo ang pangalan ng Nabi, paano anong sasabihin mo? Sige, sagot. Allah. Meron pa isa. Meron pa. Paano magsalawat? Meron pa. Maraming pamamaraan ng pagsalawat. Paano? Masya. Sa mga boys naman, mga pogi. Ang taong hindi na, ito ang tanong ko yung taong hindi nagsasalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anong hukuman sa kanya? Anong klaseng tao siya? Na mga lalaki. Yung taong hindi nagsasalawat sa Nabi, ano siya? Sa lalaki. Ano? Oh, Masya Allah. Bigyan ng jacket yan. 5,000. Subhanallah.
Ano pa? Ano kayo price natin? Oh, sige, katanungan naman. Katanungan naman. O pwede kayo magtanong, ano yung mga tanong? Tungkol sa topic lang, baka mamaya, top zero ang tanong nyo sa akin, hindi kayo magsagot. Sige, tanong. Sino may katanungan? Oh, yung hindi pa nakasagot. Ano pong masarap sa pagsahur? Sige, tanong. Sino ang tatanong? Mayroon prize. Meron tayo prize dito. Tatlo. Dalaw, ano? Dalawa sa babae, isa sa lalaki. Dalawa sa babae, isa sa lalaki. Dahil yung prize natin, pang babae dalawa, tapos pang lalaki isa. Sige, magtanong. Oo, sige. Sino? This is Lordy. Okay. So yun, katulad ng nabanggit natin kanina, ang pagsasalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Al-Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ulitin ko yung ayat, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. O katotohanan ng Allah at ng malaikat ay nagsasalawat mismo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pinagutos ng Allah, o kayong mga mananampalataya, kayo ay magsalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yan, kaya ito mahalaga ang pagsalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sino pa? Sino pa? Sino po may katanungan? Taso kami, huwag ba iya? Okay, okay. Sige. Kanina na nakasagot na niya, diba? O, yung tapos na, ibang tanong naman. Para lahat nabibigyan. Ito yung Kwan. Ito po yung katabi ni Kwan. Ito, ngayon nagpunta ng tas na kami. Yan. Sama-sama Kwan. Lahat po ng Nabi, sinabi Muhammad lang po ba yung isalawat? Okay. So, ang mga halimbawa, marinig natin yung pangalan ng mga propeta o di kaya yung mga anghel, ang sasabihin natin, alayhi salam. Pag isa, halimbawa, marinig natin, Jibril, ang sasabihin natin, gaya nyo ko, alayhi salam. Ano sasabihin? Ay, alayhi salam. Pag marami, alayhi, gaya nyo, alayhi, as-salatu, alayhim, as-salatu, was-salam. Yun. So yung masasabihin natin, iba, marinig natin pangalan ng mga propeta, marinig natin pangalan ng mga anghel, ang sasabihin natin, alayhi salam, hindi kaya pag marami, alayhimus salatu wassalam. Pag mga sahaba, ito pakinggan ninyo. Pag mga sahaba, ang sasabihin natin, radiyallahu anhu. Sige, kaya nyo po. Pag sahaba, ang narinig, isang sahaba, ang sasabihin, radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Pag dalawa sila, ang sasabihin, radiyallahu anhuma. Radiyallahu anhuma. Pag marami sila, radiyallahu anhum. Okay, yun. Pag yung mga narinig natin, yun ang mga salawat o di kaya yung mga dua na babanggitin natin para sa kanila. Malalaki. Last question. Katanungan. Yan na po yung tanong kanina. Parang kakasabi lang, tapos nakikinig tayo. Kakasabi yan eh. Next question, next Okay. question. Ano yung pinagkaiba ng alay isa lang sa wala na yung salam. Okay, okay. Ang pinagkaibahan ng alayhi salatu wassalam at saka sa sallallahu alaihi wasallam,
Ang pagsalawat sa mga ibang propeta at mga malaikat, yun yung pagbabanggit mo ng alayhi salam. Pagbabanggit mo ng alayhi salam. Pero pag sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun na, sallallahu alaihi wasallam, halos parehas lang naman ito. Kasi ang ibig sabihin ng as-salatu, yung pagsalawat, tapos yung ibig sabihin ng salam ay yung pagbigay. Salam, kapayapaan sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay na. Oh, naintindihan niyo ba lahat? Naintindihan niyo yung topic ko? Hindi. Naintindihan? Hindi. Oh, kala ko kasi pag hindi naintindihan, mag-extend tayo hanggang 12. Pero naintindihan naman. Bukod sa nanay ko. May sa akin yung silang. Para masasalabas ka lahat. So inshallah subhanahu wa ta'ala, ang punto doon, lahat ng mga Muslim, lahat ng nagsasabi sila ay bariman, ay lazim o kaya obligado, dahil sa mga ibang ulama, ito ay fardu ain. Dahil sa sinabi ng nabasa ng ustaz natin kanina, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsasabi na ikaw ay bariman, ikaw ay nananampalataya kay Allah Ta'ala, kapag marinig mo ang pangalan ng Nabi, ay dapat tayong magsalawat. So madaming klaseng pagsasalawat. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Basta tayo makapagsalawat dahil ang pinaka-kuripot, kagaya ng sinabi, ng mga tao na hindi mahalaga sa kanilang pangalan ng Nabi dahil hindi natin alam kung ano bang mujahad at sacrifice ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ikwento ito, mapapahiyak tayo sa sobrang malasakit. Pag malasakit sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang agama hindi siya nadala ng hangin. Ito ay nagmujahad ang Nabi, halos hindi makatulog, halos hindi makakain, para lang ang mga umat na ito magiging masay o makapasok tayo sa reliyon Islam o makilala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. So insyaAllah ta'ala, ang punto doon, ang ustads natin, kapag marinig natin ang pangalan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat tayo salawat insyaAllah. Doa. Okay, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ngayon magdua tayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع